Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Maayong hapon. Welcome sa itong programang sa Mata sa Kababayanan. Mag-uban na sa kita sulod sa sakatakna. Upadayon mo pagsunod sa ang programa na binakaroon kay doon namin bisita nga. Nindot kayo ang mga topic nga atong i-discuss. Kaya may tungod kini sa Children and Youth Agenda sa ilang 2025. Paminaw mo, aron daghang tag makatunan, labi na katong mga ginikanan nga dunay mga problema sa kabataan o mga kabataan sad aron makaibaw mo unsa inyong mga katungod. Ang atong bisita karon si Atty. Noemi Truya Abarientos, siya ang Deputy Executive Director sa Children's Legal Bureau or CLB in short. Noemi, maayong hapon, salamat sa pagdawat sa mong imbitasyon. Yes, maayong hapon madam ug maayong hapon sa ato ang mga tigsunod sa ato ang programa no. It's so good nga natay venue nga makahisgot-hisgot ta. Especially karon panahon nga hapit na ang election, which is very timely. That's why we are here. Mga katungod sa kabataan, ano? Bitaw. Noemi ka nang mahimo na mong i-discuss aron may bawaan sa atong mga viewers unsa man ning Youth and Children's Agenda. Kaning Youth and Children's Agenda, particularly sa Children's Legal Bureau, amo ning framework para sa ato ang especially karon panahon sa election, pero framework ni sa mga hisgutanan kabahin sa mga kabataan o kabatanunan para doon na putay guidance in terms sa unsa ang ilahang gusto sa ilahang mga katungod, sa ilang mga issues sama sa education, health, malnutrition, education o kalain-lain pa nila nga mga katungod, especially karong panahon ng daghan yung kaayo tag-angay hisgutan kabahin sa unsa na ang sitwasyon sa ato ang mga kabataan unya. Panahon man karon sa election, so it would be good kung kani nga mga hisgutanan ma-bring up pod sa ato ang mga kandidato o kung eventually mudaog sila or makagunit na sila sa posisyon, mao ni ato ang ipaningil pod nila nga commitment kung asa na sila aning mga hisgutanan nato. Ug unsa ilang mga programa para sa mga kabataan, no? Precisely, Importante madam. gyud kaayo. Yes, oo. Kay sa pagkakaroon nga to ang sitwasyon sa politika, pangampanya, no, Oo. makakita kay baghisgot og mga Oo. platform, Wala. unsa ilahang gustong mahitabo, mga motherhood statements lang, anti-corruption, unsa pa nga kanang mga Poverty. oo nya. Ang ilaha is wala mo tay mahikitaan nga konkreto nga programa in particular kung sino yung gusto sa mga kabataan, kabatanunan, no, sa kababayenan. So it would be interesting pod nga mahibaw-an nato ug kanang mag-age pod nato ato ang mga kandidato. Bitaw, no? Pero mao lagi na, eleksyon na lang basta sa Lunes. Maog yun, thrilling na ni para sa mga kandidato, but I think this is karon nga panahon na between karon o hangtod karong Lunes is a good time para sa ato ang mga pamilya, sa ato ang mga botante to be more discerning. So na mabili sila lista karon sa ilahang mga nagpili na. Yes, oo. So in town mas maayod siguro nga doon na tayo sakto nga qualifications, criteria, no? Kung mga beauty contest pa ni criteria for judging. Sa ato apod criteria for choosing our candidates karong panahon sa election. Mao na muda sa atong nasod. Yes, Kay may lagi sa panaad pa sa pangampanya pa, pero kung makalingkod na, makalimot na sa usay pang panaad. mauna nga kami sa CLB, although wala mi panahon ano, pero gusto unta nato nga kanang mura og dunay commitment gyud ang ato ang mga kandidato murag manifesto or understanding nga kanang ato gyud silang ipakomit, no, para bako or sa maayong luck, no, kanang
napili gid sila karong panahon sa election, or for those mga appointive nga positions kay Oh. with the election mosunod man gyud po ning mga appointments. Mga bag-o na sa mga lingkod. Yes, ilahang masulod sa ilahang mga programa ang para sa kabataan. Bataan. Tante kayo na kay sila ba ang future sa tang fatherland, no? Mm-mm. Mag-unsa man kagubot ang mga bata karon. Ano yung kaning unsa man gituyo pud ninyo unsa may magamit aning agenda. O kaning ato ang agenda ato gyud ning gihimo para sa mga kabataan nga magamit nato to lobby and educate sa ato ang mga legislators unya Mao, ting, you know? ting pamili man nato sa ato ang mga legislators karon Mao, at least kato mga managanay makahibalo sila unsa ang sentimento, unsa ang mga concerns sa mga kabataan kay kaning ato ang agenda is a result of a consultation nato sa ato ang mga kabataan diri sa Cebu ug sa Negros, no, Dumaguete particularly dunamtay areas on child labor, worst forms of child labor didto unya ato ni silang mong gipang-organize para makat-on og advocate, makat-on og kanang hisgot no kabahin sa ilahang mga issues unya ato ning gipahisgot nila unsa gyud ilahang gusto from the candidates, no, ato ning gipangutana sa ilaha unsay ilahang qualifications o criteria ug unsa pod ang ilahang mga concerns. So kaning kuan nato himo nato nga agenda para sa ato ang kabataan gikan gyud ni nila ang mga concerns gyud ni as they experience and as they kanang observe, no, kay ang uban ani coming from their communities man ang ilahang observation o sa ilahang nakit-an sa ubang mga kabataan sa problema, no, so it actually does not come from us amo ra ning gi-process ang ilahang mga sentimiento pero eventually ilaha gyud ni gikan unya mo ni ato ang gusto nga kanang unta madunggan sa to ang mga managanay para kung ma-elect na sila o mo po ilang i-consider kay narabay uban no nga dagan-dagan lang niya wala di ay consultation wala klaro nga programa so here it is no para sa mga kabataan and also for the public the election naman ta karon to consider candidates nga magdala-dala aning mga issues sa kabataan kay very concrete na agenda ang ilahang gusto nga madungog gikan sa ato ang mga kandidato. Kinsa man tong mga kabataan nga inyong gi-survey? Ato ni mga child's rights advocate ga-train man gud tag mga kabatanunan May diri sa Cebu ug sa Negros mga tawag nato niya child's rights advocates kay mga gitudluan na nato sila unsay mga katungod sa mga kabataan mga pilang edad ani nila noon? Kani mga batan-o ni between 15 to 21 years old na sila. At least makakuan na very sila. active, very intelligent, very bright nga mga kabataan. Unya sa ilaha gyud na nato kanang gi-inculcate ang kanang panginahanglan nga duna sila kalabutan sa mga decision making processes sa mga communities. Ato gyud ni sila i-involve ang mga kabataan. Kay magtuo lang sila nga para nis mga adult nga pagbutar o kuan. Pero sa kay ba dapat ang ila sa mga programa matun-an sa atong mga legislative nga members. Oo, Mao ning kanang ato ning gihimong conscious ang ato ang mga kabataan sa importance sa ilahang involvement, no, dili tungod kay bata pa sila dili lang sila magapil-apil. Practice na ni for those who cannot vote yet, ato ra ni silang gitudluan on their rights unya unsaon siya pag-exercise in an age appropriate nga way, no, kay at certain levels na may mga katungod nga di pa ma-exercise ang mga kabataan pero pwede na gyud mag-practice no sa ilahang kuan involvement sa communities, involvement sa schools para how to become good citizen, no? Kay we really need critically minded nga mga batan-on and eventually critical minded nga mga citizens nga dili ra gimudawat og unsay gihatag sa ilang habat makat-on og una para sa ilang kaugalingon. Kuan lang nga usay mabayad ran ba? Mauna, we really need more discerning mga citizenship and voters. Especially ang mga bata mo kuan silang ginikanan magpaayaw lang ng kwarta ha. At sila ay maka-influence sa ilang mga ginikanan, no? Mauna, katong ginikanan na anad mo tong kinaraan nga bayaran lang. Especially katong mga di pa man makabutar but maka-istorya na sila sa ilang ginikanan sa importance nga dili ibaligya ang boto karong panahon sa election
let us go beyond personality politics no nga tan-aw ra nato kinsa mga gwapo gwapa kaila nato nga mga Sikat. kandidato sikat nga mga kandidato bisag walay mga track record. Mao. Let us go for competence, track record nila, and kami kita kababayan og mga kabataan. Kababayan sad. Oo, competence in terms of unsa na ang ilahang agi, giunsa nila no kung doon na sila experience, giunsa nila pag advocate para sa mga kabataan ug sa mga kababayan, and of course ang track record ko doon na sila yung mga prior experience unsa pod ni basic na yung mga track record nga bati no na yung mga track record nga medyo bastos no na yung mga track record nga wala gyud performance or corrupt ang track record. So nga to ang ipangita ron is track record of kanang pagkuan gyud no tinuoray nga pagdapig sa katauhan, sa kababayan, sa kabataan. Hopefully ang atong mga kandidato karon og mapili ang kaayuhan sa katawhan ang unahon og tuman dili lang Oo. ang imong kagalingon kay nanaad baya mo sa mga tao pero mao ning panaad na di matuman so mao ning ato sa kabataan sad no kay naa namo tatanang tong escape pero murag sa di man kaayo timaan kay mura ma-influence magyapon sa mga politiko mao lagi may tuyon ta sa iski nga pag-train nila no nga sila na ma-future nga mga politiko pero wa gihapon murag ma-covered sa karaan nga mga pamaagi. Mao ni kani ato ang mga participants sa ato ang workshop, madam, kay naa ni sila mga officers po sa mga SK, and actually they're quite frank nga murag naa gyud sa ilang sistema kay ang ato ang usa ka mga gi-point out diha nga murag nahimong main activity ang mga paliga. Mao lagi. Nothing wrong with paliga, Paliga, pero kung pero- mao lang gyud pud na inyohang ginabuhat. Ayaw na Wala lang. na pud mo ilain nga gibuhat no, you better review. Mao. Kay daghan kaayo tag suggested nga mga activities. Unya we are happy and glad nga kaning mga SK nga to ang na-train pud kanang nakaagi gyud sa to ang Ito. mga activities, mas naay substance. Kay Oh. sa iwa sila mga activities unya sayang ba na ilang funding nabaya sila yung allocation sa barangay. Unya we always hope no nga ang mga SK nato dili mahimong murag praktisanan para sa traditional politics. No? Mga batan-on man ta kamo, and doon na pamantay idealism atong gamiton ang venue sa SK para dunay kausaban no, and to resist traditional politics. Okay. Mabalik ang sa matas kababayan human yung pipila ka pahinumdon. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Balik ta sa itong programang sa Matas Kababayan. Noong sa year 2025, unsa may inyong youth and children's agenda? Ning gawas na gyud sa mo ang mga workshops no. Tulo ni ka series of workshops day madam. naghimo Ang from workshop Cebu po. to
Negros nga kanang parehas ra ni sila question pero unsay mga concerns very discerning ato ang mga kabataan, so let us not underestimate bitaw, them. Kasabot oo. man dai sila sa ilang issue. Number one, ilaha gyud ning gi-bring up as mao gyud ang murag kinauyukan, kinaugatan nga problema nila is ang kani yung grabe nga kalisod. Dinhi magikan actually daghan ni sila Tinood. gi-discuss pero diri magikan ang kanang Poverty, no? kaning mga problema no kaning ato mga sige isgutan ng mga usik etc. Ari magikan unya ilan ning gi-relate sa kanang hisgutanan sa kanang kakuwangan sa availability sa decent job opportunities. Dili lang job opportunities but decent. Kaya naman kuno yung mga trabaho pero kulang Dili, ang sweldo, kulang ang income, kung doon na sila yung source of income like sa Negros Panagatan, panagat sila no. Bigla Dili parang dili dipon. enough no ang Enough, ilahang kita. Makuha, mao. Ang ilaha lang is igo ra nila pang konsumo, ang ilahang kanang makuha gikan sa dagat kay nagkagamay ang ilahang kuan kana kunong dumagyete og diha nga area kay grabe kuno nang isda diha pero nagkagamay ang ilahang panagat no ang kanang pagkuha nila sa mga isda nagkagamay ang ilahang makuha tungod sa mga lain Tukod. nga economic activities and I presume kaning problema nila sa reclamation no wala Reclamation. nila giisgutan sa pagkakaroon nga discussion pero nanggawas ni sa previous. So ilahan ni correlate nga grabe ang kalisod no wala joy kanang dissenting nga job opportunities for their parents dili para nila. Kay ang atoa ni ron ang kaning responsibilidad sa pag-uwi sa pamilya na magbigay sa ginikanan no so sa ilang pamilya income sa ilang pamilya. Unya kaning grabe nga kalisod ming arinis number 2 nila nga concern ang kaning food insecurity recognize gud na nila ang grabing kagutom Pugos ugaan. grabe no kanang diri mo gawas ang ilahang problema sa dili naman dai sila mo adto sa eskwelahan nga kanang inig-adto nila sa eskwelahan or na sila mga kaila nga mo to sa eskwelahan walay pamahaw walay kaon walay opportunity dili makakumpleto og 3 meals a day walay nutritious food no? Grabe ang kagutom on their part unya malnutrition o sa different areas gud din nato mugawas ang kaning kulang sa nutrition. Unya ato po di makorelate siguro mga stunted growth sa ato ang mga kabataan no di katubo kay wala yung nutrition kulang ang kuan sustansya so ilahan ning gikuan ilahan ning gi correlate pa gyud sa number 3 nga concern in which mo ilahang giingon sa ato ang mga kandidato nga kung pwede ug dapat lang nga ilahang i-prioritize ang access to quality education. Bitaw. Oo. Yeah, ato ning ikuan gi-follow upan kay di ba free naman untang education until senior high, no free absolutely. Kung ato kag mga public schools, wala na kay bayro nun. Unya ang mga private schools po dunay mga subsidies, di ba? Pero ang ilahang giingon nga actually expensive gid gihapon ng education ang imong pamiliti padulong dito imuhang mga pag-comply sa mga requirements sa eskwelahan gasto man gyud kuno gihapon no although dili requirement ang uniform pero of course mamisti man gihapon ka kumadto ka sa eskwelahan imong notebook imong ballpen etc. bag tanan That's for basic education nga bisag naa na tay free education daw it seems so not accessible ilahan ning gi-translate nga ri sa college kay ang problema sa college limited naman ang mga free kay ang mga state colleges and universities naay entrance exam. Mao na. Oo. Pero kasagaran sa makapasar sa entrance exam are actually those coming from well-off or good schools. Private schools, no? Kay maoy better ang education. Unya, ato siguro ning ma-relate. Isa, number 1, no? Nga, naay ninggawa sa PSA, nga study, nga 18 million daw are functionally 18 million graduates are functionally illiterate. Meaning, ning-graduate ka og high school, pero di gani ka halos kabalo mo basa, dili gani ka kahibalo halos mo formulate og sentences, nga sakto nga sentences, dili ka ka-interpret. So, ang
literacy level although taas pero dili functional. Dili siya useful man atong giingon quality education ato ang gipangita. Nasyak So bitaw ko sa result sa survey oy. no? Mao na 18 million 18 graduates. lagi. Unya ang ato ang youth, ato ang minors karon that's around 38 million. No. Meaning among almost half sa ato ang mga batanon or graduate no sa kuan high school are incapable no. So probably that's kanang ato ang mga social media posts are reflection. Oo nga. Kanang pataka lag comment bisag wala pa makabasag klaro kay functionally illiterate naman daan no. So daghan sa education niya. Ang ilaha unta nga kanang availability o kanang all-out daw scholarship kay Bitaw. 4 Ps daw. They do not feel 4 Ps ang Manila ang giingon kay actually ang 4 Ps di man gyud na nga naghatag og baon para sa mga bata no. Ang 4 Ps adto man gyud na sa ginikanan and nagyud sila duda nga wala gyud moabot sa ilaha o ato sa mga kuan sa actual. So kung gamiton ang 4 Ps daw naa sila suggestion nga sa ma-feel nila nga nahimo gyud ning supplemental Appeal sa for edukasyon. their education kay di good no. Ang ilahang sentiment regarding this is dili nila ma-feel ang kanang klase sa tabang sa 4 Ps insofar as education is concerned. Kay actually ang 4 Ps kuan na siya requisite sa 4 Ps sa ginikanan is na-enroll ang mga bata no. Pero mao na ang ilang ingon mga tutud ming eskwelahan mo pud may mga kaon kuha ang kaon nya kuha may requirements labi na gyud in college mo gyud ilahang concern ang kanang higher education nga enrollment. So kanang dako kay nila nga concern kadaghanan ani nila dili naka afford og higher education kanang nag mga kurso. And wa sila maghisgot bahin sa availability of employment after graduation from senior high. Kay mao ra bay intention sa K-12 unta no nga graduate sa high school is makatrabaho na. But I think because mga batanon pa ni amo ang mga respondent pag yun ni sila nakasuway gyud og kanang kuan kanang ini-graduate sa senior high available ba kay nag-eskwela pa man gyud ni naa pa ni sa level ng senior high pa ni amo ang mga kuan respondents amo ang mga batanon. So dako kayo hisgutanan niya kani grabing kalisod walay job employment opportunities gutom no sa to mga kabataan way education mo ari ni sa two other namo nga areas of concern no ang protection sa kabataan against child labor, abuse and exploitation. As a concern ni nila, ang kaning sa child labor, tungod lagi kay ang ilahang ginikanan, kulang og income, so they have to supplement the income sa ilahang ginikanan. So moapil gyud sila og trabaho to supplement the income of the family. How do you supplement the income of the family on sa issues? Diri kay bawo naman ta oning online sexual exploitation no. So kay bawo naman ta sa reality nga daghan ani mga bata aning online sexual abuse naning kamot moingon tag voluntary kay ang uban ani sila man gyud seek out kay pangdugang nga income sa pamilya, and that's worst form of child labor kung gipangwartahan ni sila sa ilahang ginikanan, which is the worst no? Unya or na ilaing tao nga nag-exploit nakakwarta ani nila unya para sila makakwarta pod para makakaon, grabe na nga worst forms of child labor. Lain trabaho ang kaning magpabuwan na lang gani madam kay they need to supplement unya naraba ni gender component no kay kadaghanan man day aning mga magpabuwan mga anak babae. Mga anak babae kay mo may ginatrain mo may na-train sa balay for kanang mga kasambahay mga babae. Trabaho niya mo ay very vulnerable to sexual abuse no ang kaning mga minors working away from their parents and kanang walay necessary support. So grabe ka complicate kanang grabe na no ka kuan ga anak-anak unya
taas ta og rate of abuse and exploitation sa mga kabataan unya. More than 80% ani sexually related or physically related nga mga abuses. So ato ang mga batanon ingon sila, uy, tabangi mi para maproteksyonan mi ani. O so mga balaod nga makaprotect nila from these kinds of abuse and exploitation. Kauman napasilaing concern, akong giusa na ni ang kaning ilang panginahanglanon nga maproteksyonan gikan sa kaning reality nato on teenage pregnancy, adolescent pregnancy, Ay, grabe. which is rising. Mao bitaw ning ni appeal no ning gawas sa ilahang advocacy o ilang giingon namo nga kung pwede ang kaning Senate Bill 1979 katong comprehensive prevention of adolescent pregnancy bill no ni Senator Risa Ontiveros, kung pwede nga mapasar kay pananaw nila, makatabang ni nila on educating themselves on sex education, kind of comprehensive sexuality education. It's not really sex education per se, comprehensive sexuality education, CSE, to educate themselves, no, and mga preventive measures, mga gender component, understanding kay it's not isgutanan sa sex, it's really gender-based violence also. Maoning ang Law Inc., ang CLB, we are supporting this bill so that makatabang ta og help change cultures kay ang kaning adolescent pregnancy is a complicated nga issue. Unya dako nga kuan ani part ani is ang alarming nga pagsaka sa incidence of pregnancy of children below 15 years old. No? 10 years old. 10 years old, 11, 12 years old. Unya, ang observable nga data ani is that dili ni, although na ay pipila ka instances nga out of kanang uyab-uyab, no, kay mga batanon nga experiment sa ilahang kaugalingon, anya wala sila kasabot sa ilahang lawas, mao day na ang resulta. Dako nga bahin ani is na ay child abuse, sexual abuse complication kay mga adult man ang perpetrator. Bayran lang. Bayran or irelasyon gud sila o kay tungod sa kwarta sa parent na pod. Walay guidance gikan sa ginikanan, walay ginikanan, walay pagpakabana gikan sa ginikanan. Kahapon, aminaw ko sa news, tulad to ka news ilang gibuan nga mga bata lagi panglabay, so gikihan na karong infanticide. Kaya nataw naman ang mga bata. Kana no, grabe oy, ngay gilabay sa sagbutan na ay butang dito sa terminal, gikan pa sila sa CR, paggawas pa naglain nagsinina ang bahay laki niya, namatay ito ang bata. Kana kay kung mga teenage kuan ni mga teenage parents ni wala dili ka kuha sa responsibility sa usa ka kanang may bawo sa ginikanan no. Yeah, no, ang pagreproduce sa lawas unya di kay bawo nya nahadlok sa ginikanan. That's why bitaw kami part sa preventive measures siguro ning pag-advocate nato sa kaning adolescent pregnancy para kuan gyud siya kanang ma-educate gyud nato ang ato mga batan-on regarding sa effect sa teenage pregnancy. Sa akong suggestion, mabalik ang mata sa kababayan human yung pipila ka pahinomdom. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibo! Sinisibo, Sinisibo. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo! Sinisibo, Sinisibo. Offers you to have
bundled with fiber to the home, cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Balik ta sa itong programang sa Matas Kababayanan. Mao ni Noem nga ni-suggest sa kuani ni nam sa Women's Commission ni Joy Pisgira nga mugutot sa eskwelahan ta aron maka-lecture ta ning kabataan sa teenage pregnancy. Kay daghan ba ya girl? Kana gyud ang katong kuan manggod balaod nga which we are advocating nga mapasar no kay para kuan siya ma-uniform na standard nga module para sa pagkat-on no unsa ning comprehensive sexuality education kay basin niya upod og wala matrain ang gahatag magpataka ra pud gyud og hisgot niya dapat manggod na developmentally appropriate ang kanang paghatag nimo sa kaning kana nga mga nagkalain-lain nga hisgotanan kay you talk about children's rights you don't talk about reproductive kay na naman tay discussion on reproductive organs reproductive parts karon no but it's not enough nga kabalo ka sa functions ana but ang responsibilities behind ana unya sa katong gi kuan karon passage no gi paningkamutan nga mapasar nga kaning adolescent pregnancy is ma-standardize para makaibaw ta at what age ang level ang kanang appropriate ni nga klase nga discussion kani nga kat age level unsa no nya masabtan po ang access to different health facilities para sa pag-support no kay kinahanglan yung support ang kaning mga kabatan-una nato especially kung nangabuntis grabe ka vulnerable unya ang tan-aw man gud sa ato ang kabatan-unan ana in relation gihapon sa pag-eskwela kay ang findings sa UNICEF dako man ni og economic implication ang adolescent pregnancy no ang teenage pregnancy especially sa nabuntis kay mo kahunong magyud na siya eskwela no as a consequence kasagaran baya babae baya ang maapektuhan aning paghunong sa eskwela dili baya ang lalaki kay ang muda ko ang tiyan ang babae man unya sa tong kultura ron mura we condemn the kuan no the pregnant one without thinking adi biya na mo porma kung wala na tabang og himo ana but mo mauwaw may gani wala na nang policy ron nga i-expel no di na pwede expel man oo kinahanglan nagdaghan kayong suporta emotionally socially ang usa ka buntis nga bata in which very vulnerable at the time nga buntis na siya and study also show nga vulnerable na sila to kanang mabuntis na pug usab before reaching the age of 20 na magani uban nga wa pa kaabot og 20 ang edad kalima na nabuntis kadaghan na kay kanang kung walay guidance walay support so kinahanglan gyud na nga duna gyud tay klase sa education nga makatabang nila so kana isa na sa mga concern unya in relation to education usa ka interesting fact no tungod kay walay access to education ang daghan sa to ang mga kabatan-unan no mo resort to kanang isip wakay laing lingaw ana kay karelasyon wakay education so mo nang result to teenage pregnancy wala man may laing lingaw no wala po ini bitaw ko ga eskwela okay ra ko mabuntis siguro or katong nabuntis ina mo eskwela so grabe ang tuyok-tuyok sa education o pagka buntis same way pod ang kaning alcoholism o drug addiction o ang interesting nga kanang hisgutanan nila kay tungod kay wala ka eskwela mas vulnerable sila to drugs and alcoholism mga vice yes ang vices no kaya akong una nang mga tanong basi wala na mo eskwela tungod kay nalulong na sa drogas or sa hubog-hubog no actually
sa ilang tanaw is the other way around, tungod kay, anyway, tambay naman sila, may they are more vulnerable to drugs. Naon lagi. Siguro, gamito na sila as courier, mas vulnerable no, naman po kung nag-eskwela nga pwede gamiton, pero mas vulnerable sila, kaya wala naman sila education, wala naman sila ga-eskwela, out of school youth naman sila. So, ilahan nang correlate gihapon sa pag-eskwela and of course, still, source of income. Worst forms of child labor gihapon ang gamiton as career. Actually, trafficking na of children ang kanang imuhang gamiton ng mga bata as careers, no? For drugs, etc. So, ilang yun ni girelate og ikatulo, particularly diri sa Cebu, no? Kaning mga gangs, mga batanon. Lagi, nagka-grupo-grupo. So, kanang morning mga Bullying. uban nga kanang maunay gikanan sa kaning children in conflict with the law, no? Magpundok, CICL. magtapok, maghimog krimen. Kanang Vulkuan lang sila. mga bullying. Bullying. Bitaw. Grupo-grupo sila, oy. Daghan kaayog mga instances nga maupod girelate gyapon nila out of school youth man. So, magtapok, unya magkasinabot to do crimes, no? Kay part yun siya sa characteristic nga mga adventure ang mga batanon, unya magkasinabot mo and ganahan sila nga grupo and kanang part sa youth kana ganing ganahan tag acceptance. Kita dagko ganahan maganitaan na. Pero all the more sa mga batanon nga mo nang more susceptible ning atong mga batanon to peer pressure. So kung imuhang anak makabarkadag mo nga dili mamaayuhon, no? Adventurous nga dili mao ang pagka-adventurous, bantayin na gyud na ninyo. This is where the parents really are needed sa ilahang mga anak, no? Be ka nang aware kung kinsa ang friends sa inyong mga anak. Kinsa ang unsay mga activities sa inyong mga anak kay lain po di ay nga kuan madam ilahang gi particular concern kani exposure to pornography. Dili nga sila ang mokuan ha, dili sila ang maghubo-hubo, pero sila ang motan-aw og hubo-hubo. The exposure to pornography, of course, makes them vulnerable to OSEC, OSAEC, etc. Okay, ma-expose man pud sila sa kaning sexual abuse as a means of earning. Pero kanig yung exposure to pornography, kita sila pornographic materials niya, not necessarily children, no? Pornography lang in the internet, kaya accessible na in the internet. Diya sila makatun, kanang, ay pwede din na buhaton, no? Nya, you know, sex is mura siyang attractive nuisance. Siguro no kanang if they got to try it, it makes them feel good. Or kung wala pa sila kasulay, kakita sila na it does have some effects sa ilahang lawas. Once to try it to di makayo will not try it to a person more powerful than you or mas maguwang nimo. Ari na nimo mga gagmay. O mas manghod nimo buhaton. Which means mga minor na nga exposed to pornography na ay nanghitabo sa ilahang lawas, they are at that age grabe grabe ka hats, no, kanang init ang dugo, mangitag outlet, mangitag gagmay. So you will see cases in which children 14, 15, 16 raping younger, a lot younger nga mga children no niya. Kanang ang ilahang explanation, I think na news ni once or kaduha no lain-lain nga lugar, mga bata nga gagrupo, mang-rape ug mas gagmay. Ang ilahang giingon kay kita sila sa internet. Expose sila og kanang hubo-hubo sa internet, no? Not dili nga sila ay nag-perform, but then expose sila sa hubo-hubo sa internet and ilaha lang gikopya in which mo na ang batanon kung wala na guidance, wala sila kahibaw, makabuhat og dautan mo nang grabe no ka-passionate ato ang mga batanon nga gihisgot unsa ning mga nagkalain-lain nga hisgutanan nga dapat gyud ma-involve sila. Ako sa ang role sa parents nung kay ako naalagi ko na interview nga ulitaw ng batanon pag kayo di siya mo tingog ipa-counseling ba Father Jula unya di siya mo tingog kay amigo ko nun ako yang papa ko mo kay la siyang papa kay lawyer day yang papa nag-drugs siya
Yung kung anong nag-drugs man ka, nga lawyer man imong papa. Mao na, biyaan sa siyang papa, kay busy, biyaan sa siyang mama, nga to siya siyang barkada. Barkada kay drugs man. So, na-join siya. Mo to ngayon ko. Na nasa tayo bata na nga, nadagi na sa opisina kay gitabangan og mga minors. Oh. Na nanawag mi sa pulis, di mo rescue ako nang ikiyatag yung kag di ka mo rescue karon kay gitabangan. Primero ni gamit niya ang iyang uyab. Pero of age ang lalaki. Pagka maggamit sa uyab, gipagamit na po siya upat ka bata nga mga batanon. Nga pagdasa kuan gipunta na siya, ang iyang kuan nga mulayas lagi siya kay naglagot siya siyang mama kay sigihan sa kasaba. Importante gud ang role sa parents ano. Mao Nga- na. nga kuan. Ning gawas po na Oo. sa atuang kuan kanang workshop sa mga bata nato no ang kinahanglan nga ma-involve Ang mga kana ginikanan. while we are kuno educating them about Oo. their rights Ang mga no unsa ginikanan. pwede nila mabahot kung pwede kuno i-appeal ang ginikanan which we do no kita kung do na lang gyud tay funding na tay klaro nga kanang pondo para mahimuan ang mga activities for the parents. Nagyo tay mga positive discipline Ito noon. nga trainings para sa mga ginikanan Parenting. o sa mga those in authority no nga how to impose discipline nga dili non-corporal no kay naman tay mga alternative nga ways kay atong nahibaw-an gyud sa pagkakaron is only the corporal ways of punishing maura. kanang kinahanglan gyud mangunal, mangusnit, etc. Pero natay laing mga trainings no on how to discipline. So dili ingon nga wala ta nagdisiplina Oo. pero how to do it Buwangan. the alternative way nga dili sa atong gidak-an no kanang kasuway na tagbunal, bunal to dili, a ay, different dili. degree. Kinahanglan gyud ang ginikanan ma-involve naa sa katong comprehensive sexuality kanang education para sa parents and Dito, guardians importante. no nga naa sa Senate bill. So dako gyud unta og tabang kung ma-institutionalize ang maong kanang activities through a law kanang sa Senate bill because it will include parents para ma-conscious for those who are kanang conscious enough o ganahan no nga magiyahan nga mga ginikanan. Na ang kakuyaw sa ani kay labi nag minor ang mga bata mulid sa nila pag commit og crime. Tutungod lang kay minor kay katong ginews lang tuan nagidana lang sila sa mga kanang nga haven, mga DSWD kay shelters. aron tagaan o kanang intervention program kay gipanglabay ang bata nga matay in town. So ikiya ang ilang yung ikiya katong laki kay of age naman. So, ila pang ipangita. Mao lagi na no. Mauna Na lead to crimes we commission. really need to level up niya kaning ato ang agenda coming from the kanang mga estudyante o sa mga batan-on nato mismo atong paminawon sa ato ang mga karon man nagpapili ganahan managan ganahan Sa ilang programa sa kabataan. oh yes kay daghang study no ang actually naatay nakita nga kanang situation sa children nga the more daw nga the government, the national government ug ang local government invest in programs and activities para sa kabataan mo kuan ni siya mo pasaka mo pa-minimize or mo paubo sa poverty incidence sa kabataan no kay gahatag man tag programa alang nila and somehow kung kuan man gud kay kung poverty ang ato ang kuan Basihan, kanang root aning tanan imuha ng sulbaron in the long run kanang tay short term o long term nga kanang pagsulbad mo resulta to a more positive nga effect ngadto sa mga kabataan. Okay? Mabalik ang sa matas kababayan ano man yung pipila ka pahinumdom. Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. I believe with all my heart that the Lord is allowing us to understand that He's the one who are extending this life and we have to really take care of our body. Yes. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Everyday, pag gising mo, iisip ko kung ilang taon na lang yung katagal ko, yung ganun. This is your path to a new start. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47.
PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan. Gihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7. Nakakasong panayong gisubay at taganong katinawan pinahagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. Balik na sa programang sa mata sa kababayanan. Noy, kuan ko na mga unsay role, unsay papel nga gida sa pamilya, sa simbahan, sa academe, sa mga organizations, ug labaw na gyud ang gobyerno aning atong programa sa mga kabataan. Kani ang mga kabataan manggod nato nga ato ang mga kuano gipatubag ani ato ang workshop. Ang ilaha mang yung ikauno nga punto sa agenda is more participation coming from them. Mapaminaw sila sa mga decision-making processes in the government nga field. So, kaning representation, so katuin mong isgutan nga SK, madam, siguro na kinahanglan i-review, pero kaning ato ang mga batanon, pwede mapod nga direct consultation. So, in the sphere sa kaning ato ang governance, maka-appeal, unya, of course, no, sa mga nagkalain-lain nga mga NGO kanang discussions in which we do of course no have them unya local governments nato ma-appeal unta pod nato ang mga batanon kay panalitan local governments kung mabudgetan kuno ang ilahang mga proposed activities dagan sila mga proposed niya activities nya katong ilahang giingon nga mga scholarships unta all out scholarships para sa education. The more budget for them nga ma-devote para sa ilahang mga proposals kuno this will solve not only the short term nga kaning problema sa education pero long term gihapon nga pagtan-aw nga eventually we want to solve poverty. O simbahan of course involves still the kanang youth no sa ato ang kanang mga activities support sa ato ang mga kabatan-unan no education para nila. So ang tanan for them is to involve sa ato ang mga kabataan o kabatan-unan unya mao gyud ni ilang ipanawagan karong panahon sa eleksyon nga may tato na ay mga programa nga gi-propose ato ang mga kandidato nga musubay sa ilahang tan-aw unsa gyud problema sa mga kabataan and katong mga public no maningil ta sa ato ang mga kandidato and kung natay mapili na so plano gyud nila para sa ato mga kabataan and let's invest more sa mga kabataan nato dili nato tan-awon ba nga kanang walay parang gud sa uban kay wa kuno ni maayo nga returns ang kabataan that's very wrong nga kanang klase nga panguna-una dapat ato yung una-unaon nga kanang long-term investment in the same way nga kaning dili ni nato sulbaron ang issue sa teenage pregnancy na siya economic implication kay that's actually additional nga burden and then usa sa ato ang agenda is kaning more participation for women sa economic activities napoy daghang studies nag-ingon nga when we involve more women sa income generation within the family, within the community, makatabang yun ni pag-solve sa poverty situation. So when we talk about poverty situation, we are solving it. Dili man gyud ni maupikto sa ato ang mga kabataan kay ang within the family na kay mga minors na kay mga kabataan diha. So ang ato ang ipangayo gyud is natay mga short term nga mga programa dili gyud puta mawala sa long term kay bao man ta ang poverty is a long term nga perspective dili sayon no pero let's not lose sight no nga kasi ang uban maingon ba nga naa naman jud na dawato na lang kung na ato ang framework nga dawato na nato ang kapobrehon wa gyud tay masulbad magsige ta ginhimo og kanang mga gagmay nga mga solusyon mga palliative measures
nga seemingly unending no matter unsa kanindot atong kasing-kasing makapoy po ta kung kung wala epekto kay palliative measures naman ni okay ra ni ginagmay ayuda for a specific period ayo himo ang culture mao lagi kanang murag mendicant culture nga murag anaro nato ba mag-anad no sa mga ayuda okay ra na for temporary measures kay bagyo o sa tagan jud na nimo pero kung forever na nga himuon nimo proyekto wala magsalig ang ayuda o mo to ang boss niya to sa ombudsman Virgie do not give them the fish teach them how to catch the fish din na no tuluan ang imong anaron og hatag mao na nga sa ato ang narbaho education karon unta nga kanang long term perspective and let's not train our kanang students how to become docile workers kanang uncritical kay ba muna tanawa ron we just want them to become workers no not critically minded enough nga mo una gid ba unsay maayo kay kani magud mga sabaan magud ning mga critical minded no mao na ay samok-samok no pero actually kaning mga critical minded will bring us closer to the future we want anang taka ko mga idea yes no so ato aning lihatagag liway ang kaning mga critical mindedness ato ang mga kaestudyantihan quality education gud ta no let us review the kind of education that we have if it is helpful to the economy I'm not really one for training our youth nga mahimo lang yano nga trabahante tigsunod-sunod sa instruction let's develop them how to become critically minded very important ang pamilya gud sa importante kayo kay maguba ganing pamilya wa at sagi paingnan ang mga bata kaning ato ang mga batan-on mahimo ni silang ginikanan in the future no kung sakto ato ang training nila sakto ang kanang kind of framework panguna-una nila they will become responsible parents in the future the parents we have right now mo ni meta palliative mo sila hatagan na to og mga measures no nga to address their situation pero let's invest more sa ato ang mga kabataan maningil gyud ta sa mga kandidato nato karong eleksyon nga unsay plano ninyo for the youth for the children for the women kay mao man ni atong panawagan invest more on women, invest more sa mga kay kabataan. tanong daw na digibutang na dito sa Magna Carta. Pero wa magi-discuss og unsa, no? Kay kita mangita tag track record unsa nay nahimo no kanang nakatabang bag yun. And let's avoid trapos no and let's put an end to political dynasties kay balik-balik and amazing pamilya na lang tanan and observation sa ubang mga nasod no ngano kunong grabe ang kanang poverty situation they attribute it to our political dynasties ato kung nakabuta na kag-usa sa kanang apelyido ayaw na ang uban bitaw it's more discerning pero maikog sa ka no kana bang imo na kuan imong ilan na lang asawa tanan kanon imong anak diri tanan unsa man di mo mauwaw ang tanan na sila na lang tanan ang maayo so mo na kanang and sa kaning mga dynasties no nga kanang nagtuo sila ra siguro yung maayo ang mga I put more faith sa mga youngsters mga young ones ani nila nga kamo mismo you can put an end to your own political dynasty and ihatag sa mga do batan not allow yourselves to be trained para aning grabe nga patronage politics karon sa eleksyon mao lagi mo ingon man dayon gipili man sa katawhan pero ayaw padagana na imong asawa imong anak ug tanan tanan naman mo let's recognize nga mga tao pay laing mga tao nga capable and competent nga do na poy kahimo pagdaghan okay murag mubo na tong panahon noem natapos na mangayo ko nimo parting words sa atong viewers karon labi na sa atong maayo nga topic sa kabatanunan yes first of all pasalamat ta sa Loing for this opportunity no I'm thankful nga nakahisgot gyud ta kabahin sa unsa ang agenda sa ato ang mga kabataan o kabatanunan para madungog sa kadaghanan unsay gusto sa ato ang mga kaning sektor no number 1 sulbad gyud ta
poverty. Dunay klaro nga programa for decent job opportunities. Make that your standard, no? Kinsa sa mga kandidato ang dunay track record, dunay competence, no, for that, no? Dunay na experience. Pagsulbad sa malnutrition, sa food insecurity sa mga kabataan, grabing kagutom. Third is ang kaning pagprotect nila from ang paghatag nila to accessible and quality education. And of course, ang pagprotect nila from the different kinds of abuses, child labor, exposure to pornography, drugs, kaning mga gangs, no? Ultimately, we go back to paghatag og sakto nga klase nga education. And let's allow our children to participate more, engage them more in discussions para mahimong meaningful ang participation sa kaning election. Let's make our election historic in a sense nga mopili ta this time o mga katawhan nga kandidato nga truly deserving of our votes and naiklaro nga plataporma alang sa kabataan o mga kabataan o mga kababayenan. Okay? Ug dinhi na pupos ang atong sa katakna. Mapasalamaton kay mi ni Noemi nga nidawat sa abong imbitasyon. Nindot ang adit atong discussion tinuod na eleksyon, hinaot maminaw mo sa ang ingon. Pili ta sa mga politiko karon nga nanaad lang ug unsay maayong programa para sa kabataan. Importante ba kayo ang pamilya ug ang atong kabataan? Mag-uban ang sab kita sunod Martes Bon sa alas 3:30 ngadto sa alas 4:30 dinhi sa Channel 47 sa CCTN. Ako kay mi pasalamat di Tatay Dudong ug Nanay Dayan Limso paghatag ni programa ha. Kay karon lang ang atong discussion may kalabutan gyud sa magpagpili nato kung kinsa atong butuhan karong Lunes sa May 12. O kanang hinaotong ta nga ila sang buhatan og mayong programa ang atong mga kabataan. Importante kayo sila because they are the future of the family, the future of our nation. Unya, pasalamat sad mi sa luing kay kung wala pa ng luing wala man nga programa ang sa mata sa kababayenan. Pero ang luing dili sad mo exist kung wala mga funders. So, salamat sad mi sa Miserior ug ang kaning PBSP ug ang World Bank ug ang Arts Global nga nihatag namo og ban. Ug napay mga funders nga di lang magpaila. Kay kung wala sa sila wala man gud may mahimo nga padayon sa pagserbisyo kay wala may fund naghatag. Di man may government agency. Patako na mo pasalamat sa mga staff din sa CCT nga mag-abag namo din karahapon. O karon doon ako'y bagong moabag nako sa akong TV show na mo si John Rick kay wala naman sa charity na promote man so natay bag-on akong preparar atong programa para Martes sa CCTN din. Padayon mo pagsunod sa itong programa kay daghan pa mi i-share ninyo ng mga maayong programa, maayong balaod na dapat natong mahibawan. Ako sa Attorney Virginia Palangka Santiago. Mingon, God bless us all.